Magandang araw mga bata! Narinig niyo na ba ang maragtas, epiko ng Visayas? Yan, ang ikukwento ko sa inyo ngayong araw. Ang Borneo noon ay nasa pamumuno ng isang malupit at masamang sultan na si Sultan Makatunaw. Kinamkam niya ang lahat ng yaman ng nasasakupan. Kanya ring pinupugayan ng dangal ang mga babae, pati ang mga asawa at anak na dalaga ng mga datu na nasa ilalim niya. Isang araw, si Pabulanan, ang asawa ni Datu Paiborong, ang nais halayin at ang tingin ng masamang sultan. Nalaman ni Datu Paiborong ang tangka ni Sultan Makatunaw. Nagbalak ang magigiting na Datu na manlaban kay Sultan Makatunaw. Nag-usap-usap silang palihim. Naisipan rin nilang humingi ng tulong kay Datu Sumakwel. Si Sumakwel ay mabait, magalang at matalino. Alam niya ang kasaysayan ng maraming bansa at marami siyang alam kung tungkol sa paglalayag. Dinalaw ni Datu Paiborong at ni Datu Bangkaya si Sumakwel. Ipinagtapat ng dalawa ang paglaban na nais nilang gawin. Ayaw ni Sumakwel sa balak na paglaban. Pinuntahan ni Sumakwel si Datu Puti. Si Datu Puti ay punong ministro ni Makatunaw. Sinabi ni Sumakwel ang suliranin ng mga datu at ang balak na paglaban. Ipinasya ni na Sumakwel at Datu Puti ang palihim na pag-alis nilang 10 datu sa Borneo. Hindi nila magagapi si Makatunaw. Maraming dugo ang dadanak at marami ang mamamatay. Ayaw ni Datu Puti na mangyari ang ganoon. Iiwan nila ang kalupitan ni Sultan Makatunaw at hahanap sila ng bagong lupain na maaaring pamuhayan nila ng malaya at maunlad. Sila'y mararangal na datu na mapagmahal sa kalayaan. Nagpulong ng palihim ang 10 datu. Sila'y tataka sa Borneo. Palihim silang naghanda ng 10 malalaking bangka na ang tawag ay biniday o barangay. Naghanda sila ng maraming pagkain na kakailanganin nila sa malayong paglalakbay. Hindi lamang pagkain ang kanilang dadalhin, kundi pati ang mga buto at pinhi ng halamang kanilang itatanim sa daratnan nilang lupain. Madalas ang pag-uusap ni Sumakwel at Datu Puti. Batid ni Sumakwel ang malaking pananagutan niya sa gagawin nilang paghanap ng bagong lupain. Isang hating gabi, lulan sa kanilang mga biniday o barangay. Pumalaot ng dagat ang 10 datu kasama ang kanilang asawa at mga anak at buong pamilya pati mga katulong. Sa 10 matatapang na datu, 6 ang may asawa at 4 ang binata. Si Sumakwel ay bagong kasal kay Kapinangan. Si Datu Bangkaya ay kasal kay Katorong na kapatid ni Sumakwel. Ang mag-asawang si Datu Paiborong at Pabulanan. Si Datu Dumangsol at ang asawang si Kabiling. Ang mag-asawang si Datu Padihinog at Ribong Sapaw. Si Datu Puti at ang kanyang asawang si Pinampangan. Ang 4 na binatang datu ay sina Dumengsel, Valenzuela, Dumalugdog at Lubay. Ang mga taga Borneo ay kilala sa tawag na Bisya o Bisaya. Malakas ang loob nila na pumalaot sa dagat pagkat batid nila ang pagiging bihasa ni Datu Puti at ni Sumakwel sa paglalayag. Nakita nang minsan ni Sumakwel ang isang pulo makalagpas ang pulo ng Palawan. Alam niya na ang naninirahan dito ay mga ati, na pawang mababait at namumuhay ng tahimik. Alam din niya kung gaano kayaman ang pulo. Nasa unahan ang barangay ni Datu Puti. Makaraan ng ilang araw at gabi nilang paglalakbay, narating nila ang pulo ng Panay. Ang matandang pangalan nito ay Aninipay. Bumaba si Datu Puti at naglakad-lakad. Nakita niya ang isang ati. Siya ay katutubo sa pulong iyon, pandak, maitim, kulot ang buhok at sapad ang ilong.
Sa tulong ng kasama ni Dato Puti na marunong ng wikain ng katutubo, ay itinanong niya kung sino ang pinuno sa pulong iyon at kung saan ito nakatira. Ipinabalita ni Dato Puti kay Marikudo na silang mga Bisaya mula sa Borneo ay nais makipagkaibigan. Si Marikudo ay siyang hari ng Aninipay. Siya ay mabuting pinuno. Ang lahat sa pulo ay masaya, masagana at matahimik na namumuhay, walang magnanakaw. Ang lahat ay masipag na gumagawa. Kilala rin sila sa pagiging matapat at matulungin sa kapwa. Dumating ang takdang araw ng pagkikita ng mga ati sa pamumuno ni Marikudo at ng mga Bisaya sa pamumuno ni Dato Puti. May isang malaking sapad na bato sa baybay dagat. Ito ang kapulungan ng mga ati. Ito ang Embidayan. Dito tinanggap ni Marikudo ang mga panauhin. Nakita niya na mabait at magalang ang mga dumating. Ipinaliwanag ni Dato Puti ang kaniyang layong makipanirahan sa pulo ng Aninipay. Nais nilang bilhin ang lupain. Sinabi ni Marikudo na tatawag siya ng pulong, ang kanyang mga tauhan at sa kanila pagpapasyahan kung papayagan nilang makipanirahan ang mga dumating na Bisaya. Muling nagpulong ang mga ati at ang mga Bisaya sa Embidayan. Nagpahanda si Marikudo ng maraming pagkaing pagsasaluhan ng mga ati at mga Bisaya. Katabi ni Marikudo ang kanyang asawa na si Maniwan Tiwan. Nakita ng mga ati ang maraming handog ng mga Bisaya. Ang mga lalaking ati ay binigyan ng mga Bisaya ng itak, kampit at insenso. Ang mga babaeng ati ay binigyan naman ng kwintas, panyo at suklay. Ang lahat ay nasiyahan. Nagpakita ng maraming pagsayaw ang mga ati. Tumugtog ang Bisaya sa kanilang solibaw, flota at tambol. Habang ang mga lalaki naman ay nagsayaw ng pandigma, ang sinurog. Nag-usap sina Marikudo at Dato Puti. Ipinakuha ni Dato Puti ang isang gintong salakot at gintong batya mula sa kanilang barangay. Ibinigay niya ito kay Marikudo. Nakita ni Maniwan Tiwan ang mahabang-mahabang kwintas ni Pinampangan. Ito'y kwintas na lantay na ginto. Ibig ni Maniwan Tiwan ang ganoon ding kwintas. Pinigil ni Maniwan Tiwan ang bilihan kung hindi siya magkakaroon ng kwintas. Madaling ibinigay ni Panimpangan ang kwintas niya kay Maniwan Tiwan. Itinanong ni Dato Puti kung gaano kalaki ang pulo. Sinabi ni Marikudo na kung lalakad sa baybay dagat ng pulo simula sa buwang kiling, Abril o buwan ng pagtatanim, ay makakabalik siya sa dating pook pagsapit ng buwan ng bagyo-bagyo, Oktubre o buwan ng pag-aani. Ang lupang kapatagan ay ibinigay ng mga ati sa mga Bisaya. Ibinigay rin nila ang kanilang mga bahay. Ang mga ati ay lumipat ng paninirahan sa bundok. Madaling isinaayos ni Dato Puti ang mga Bisaya. Si Dato Bangkaya kasama ang kanyang asawa na si Katuro at anak na si Balinganga. At kanilang mga tauhan at katulong ay tumira sa Aklan. Sumunod na inihatid ni Dato Puti sina Dato Paiborong at asawang si Pabulanon at ang kanyang dalawang anak na si Elehay at sa Ilahoy. May mga tauhan din kasama si Dato Paiborong na kakatulungin niya sa pagtatanim ng mga buto at binhi na iiwan ni Dato Puti at Dato Sumakwel. Sina Lubay, Dumalugdog, Dumangsol at Padahinog ay kasama ni Sumakwel. Sila ay sa Malandog naman maninirahan. Nagpaalam si Dato Puti kay Sumakwel. Kanyang pinagbilinan si Sumakwel na pamunuan ng mahusay ang mga Bisaya. Nag-aalala si Dato Puti tungkol sa kalagayan ng iba pang Bisaya sa Borneo sa ilalim ng pamumuno ng malupit na Makatunaw. Matapos magpaalam kay Sumakwel, umalis na ang 3 barangay. Kay Dato Puti ang isa, at ang dalawa pa ay sa 2 binatang dato na sina Dato Domengsel at Dato Valenzuela. Narating nila ang pulo ng Luzon. Dumaong ang 3 barangay sa loob ng balayan.
Ipinasya ng dalawang dato na dito na sa Taal manirahan kasama ang mga taga-ilog. Isang araw lamang at umalis na sina Dato Puti at Pinampangan upang bumalik sa Borneo. At yan ang kwento ng Maragtas, epiko ng Visayas. Hanggang sa muli mga bata, paalam!